Yung pag may makita ka na cruise, pwede. Ang ganda. Ayun, mga churches nila dito. Wow. White Castle. Ganda din yung area ng mga churches nila dito. Picture pa. Yeah, ganda. Kasi cable man din, more than 20,000. Ito na yung Interlaken City. Isa sa mga favorite spot ng Switzerland. Dito tayo nakapark ngayon sa may fronting the mountains. Tsaka may magandang hotel din dito. Dami ding mga hotel. Ito yung kagrupo natin. So pwede ka rin mag-rent a car kung gusto mo talaga magtipid. Rent a car ka na lang. Tsaka kung sanay ka mag-navigate, malaki ang tipid mo. Kasi pwede mo 24 hours or unlimited mileage yung kunin mo na car. Pwede na siya. Tsaka dito din may mga hotels along the way, so pwede na mo siyang rent. Tsaka ganda din yung mga bulaklak dito. Kaya ito na yung city talaga. Napakaganda. Yung pinaka-proper na nila dito na city. Yeah. May mga motel. Tsaka mga simbahan din dito. Isa sa mga hotel dito sa Interlaken. Yan, maganda. May bahay pa rin doon sa pinakatuktok ng bundok. Pero iwan ko lang kung paano siya nakadaanan doon. Tsaka may mga hotel dito, parking. At saka may simbahan dito na maganda. Puron tayo ng simbahan. Punan ko ng video. Ayan. It's an old church. Ewan ko lang kung anong religion ito. Pero napakaganda. May mga kita din doon. Ayan. Marami ding nagbabiking dito, cycling, paragliding. Marami. At saka marami dito turista. Ito yung pinaka-parking nila dito. Ayan. Kita mo yan. Napakaganda. Malinis siya. Tourist friendly talaga. So, magkuhan tayo dito. Hintay tayo dito. Ganda na yung ito na yung city ng Interlaken. May mga restaurant dyan, Asian restaurant. Tingnan mo yung bukid, napakaganda. Tsaka dito dami din mga turista dito. May mga hotel dito. May mga souvenir shops. May mga souvenir shops dito. Yung maganda na city, Interlaken. Ito sa mga paborito din ito ng mga turista dito sa lugar na to. Pasyal muna tayo dito sa Interlaken. Ito yung
pinaka, I guess, busy streets nila dito. Tingnan natin kung anong mga magaganda dito. Halos mga hotel yung nakikita ko. Ito, Grand Hotel. Saka mga souvenirs. Ayan. Yung mga kasama natin. Pa-picture dito. Video natin para... Ayan, video ha. Okay. Ayan. Ay, video pa. Video. Yeah. Dalo, magbaka kami susi na talo. Oh, yeah, go. Sana yung signature dance ninyo. Signature dance, dyan kayo nag-picture. Oh, watch out. Ami, yeah. 1, 2, apa. Anak. Kaibigan natin yan dito. Go. Alright, good. Ito na yung Interlaken. Sorry po. Thank you. Interlaken city ng Switzerland. So, halos mga hotel nandito. Mas mahal din siya compared to other. Oh, tingnan mo. Joe, Ami, tingnan mo, may mga kwan doon, oh. Parang sa Maribel, gano'n. Hindi, kay car, yun, oh, car pataas. Paragliding lang yan? Oh, pwede siguro. Ito yung city na nila dito. Tingnan natin, may mga tram pala doon, no? Nakapunta doon sa pinakataas. I'm listening, but I don't know how we can get 3 people. Here's the Asian Mart. Ang ganda siya. Yan, may kuan pala doon, no? Parang tram papuntang taas. Yeah, let's go. Ito na yung sinasabi nila na Interlaken, Switzerland. Napakaganda. Ito sa mga sapa or river nila. Napakalinis. Iba din yung kulay ng tubig nila dito. Tingnan mo yun. It's like emerald green. So ito yung bukid na nandito. Ayan. Tsaka ito yung forested siya. So ito yung sapa nila dito, river. Malalim siya. Tsaka ang linis ng tubig nila. Meron river walk sila dito. So pwede ka lang magpasyal. Ganun. Ayan. Tsaka ang linis. Ito naman yung background dito. Napaka gandang tingnan. Ayan, dito. So dami ding mga turista dito. Pa-picture lang. Ayan, pero ang ganda talaga. Ayan. Ang ganda ng bukid nila dito. Ayan. Ang ganda talaga. Pwede ka rin mag river walk doon. Ito pa rin sa Interlaken, Switzerland. Ang ganda. So, papunta tayo ng isa sa mga magandang spot dito. So, we'll cross the bridge. Ayan. Napakaganda. Ang ganda ng kuan dito. May river walk pa rin sila dito, river passage. Ayan. Ang ganda, no?
First time ko nakakita ng emerald green na tubig sa river. Nasbol? Manani pod? Yes, very nice. Ang ganda rin oh. Ito yung bukid. May mga paraglides pala oh. Kung makikita nyo yan sa malayo, may mga paraglides din. Ayan, may hotel dito. Napakaganda. So ito yung river. Emerald green yung water na makikita mo. Malakas din yung current. Malalim siguro ito din. Kung makita mo talaga na ang ganda. Iwan ko lang kung magbaha din dito o mag-overflow ito. Pero so far, hindi naman siguro. Tsaka ang daming turista dito. Yan. Dami nang naglakad-lakad dito. Picture, videos. Ayan. Tsaka ang ganda ng bukid niya dito. Ayan. Alright. Pasyal pa na naman tayo. So, we will continue getting content with one of my friends here, Ace. So, Ace, can we continue sharing your life? So, what happened then when you reached New Zealand? So, pag dating ko ng New Zealand, I started from the bottom. So, I was on work to residence visa, but I started with working in rest homes, caring for the old people, and then I continued until nakakuha ako ng work sa one of the hospitals. And then through Filipino connections, one of the bosses, started liking how I did my job, and then they recommend lang ko to work there. And then I went into perioperative assistant role. Di ko pa na-convert yung nursing license. Then after that, eventually I converted my license to the hospital. They helped me with the fees. But I had to be bonded for 2 years minimum. But I ended up staying more than 2 years. Your first stay, do you use like visiting visa or working visa? Yeah, work to residence visa. But after a year, hindi ko siya na-achieve yung residency nung job description na yun. So I had to renew my visa every year for I think 2 to 3 years. Oh yeah, 3 or almost something like that. And then eventually, na-convert ko na yung license ko as a nurse. And then nag-apply na ako ng residence visa after that. So how many years to wait until you will get or approved So sa New Zealand, you have to be there for at least 2 years, and then you can apply for 3 years residence visa. After that, you have to stay for 3 years, then you can apply for citizenship. Yeah. We'll talk about processing your papers. So if you are new or your first time, so where should you go? New Zealand or in internet or somewhere? Yung sa akin kasi we went through an agency, but that agency is closed now. They were a bit dodgy at that time, but they still got the job done, but they were known to have a lot of cutbacks, especially on the fees. So I would highly recommend to do it on your own. Just have someone, just have a reliable consultant around, or yung mga kilala nyo na from New Zealand. But I would recommend you do it yourself, just with proper research, but you have to do your own like due diligence about what visa you're applying for. But middleman is okay as long as it's not too expensive. Yeah. All right, Ace. We will continue this as we travel Switzerland, and we will continue your life story, and maybe one of our viewers here or subscriber, they will learn how to apply to New Zealand and how to apply, and then after that, the perks, and then they can travel around the world when you are become a citizen. Thank you very much. We'll continue this, and we are here in Interlaken for now.